Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Kwento tungkol sa isang tao na naghasik ng binhi. Mabuting binhi. Trigo. Pero mayroong sumalisi. Naghasik ng masamang damo. Magkasabay tumubo ang trigo at ang masamang damo. Bubunutin po ba namin ang masamang damo? Huwag. Makakasama ang trigo. Hayaan mo na lang, kapwa, tumubo at lumago. Sa pag-aani, sasabihin ko sa tagapag-ani, tipunin ang mga damo, pagbigkis-bigkisin, sunugin. At ang trigo, tipunin sa aking kamalig. Meron po ba kayong naalaala? Kwento ng paglikha, may pagbubukod. Inilalagay ang mga bagay-bagay sa kanyang dapat paglagyan. Inilagay ang langit sa kalawakan, ang lupa sa kapatagan, ang mga bundok sa lugar na tinatawag na kabundukan, ang mga tubig sa mga ilog sa mga karagatan. At sa katapusan ng kwento ng buhay ng tao, magkakaroon din ng paghihiwalay, pagbubukod. Sasabihin ng Diyos sa mga anghel, ang mga mabuti papasukin sa aking kaharian. Ang mga masasama itapon sa apoy ng impyerno. At iyan ang ibig sabihin ng ating ebanghelyo. Dinaan sa kwento ng paghahagis ng mabuting binhi at ng masamang damo, kapwa tumubo at kapwa lumago, pero sa oras ng pag-aani, magkakaroon ng pagbubukod, ng paghihiwalay. Ang lahat ng trigo mula sa mabuting binhi dadalhin sa kamalig. Ang mga masamang damo susunugin. Ganyan ang sasapitin natin. Kaya dapat maging malinaw sa atin ang mga kwentong ito sa ating mga pagbasa, sa ating kwento ng kasaysayan ng kaligtasan. Bawat isa sa atin ay haharap sa Diyos. At sa pagharap natin sa Diyos, hahatulan tayo ayon sa kung ano ang buhay mayroon tayo ngayon. Kung sa buhay natin ngayon tayo ay nagpakabuti, may malaking pag-asa tayo na tayo ay papapasukin sa kanyang kaharian. Pero kung namumuhay tayo sa kasamaan, sa kasalanan, sa kadiliman, ang hirap umasa na tayo'y papapasukin sa kaharian ng Diyos sa langit. Pero sabi nga nila, habang buhay, may pag-asa, di ba? Kaya tama at napakagandang pagnilayan yung sinasabi ng may-ari nitong taniman. Huwag mo munang bunutin ang masamang damo. Hayaan mo munang tumubo kasama ng trigo. Anong ibig sabihin nun? Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon habang tayo'y buhay. Kung sa tingin ko sa aking sarili, ako'y makasalanan, ako'y patuloy at paulit-ulit na nagkakasala, habang ako'y buhay, isa lang ang ibig sabihin nun,
patuloy akong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para baguhin ang aking sarili. Hindi muna ako kinukuha ni Lord kasi gusto ni Lord baguhin ko pa yung aking hindi magandang buhay. Kaya nga siguro yun din yung dahilan kung bakit sinasabi, di ba, ang masamang damo ang mababait. Tama. Kaya buhay pa ako. At siyempre, papayag na naman ako na ako lang. Kaya buhay ka pa rin. Kaya nandito pa rin tayong lahat. Kasi ang katotohanan yan, makasalanan tayo, di ba? Walang makapagsasabi dito sa atin, hindi ako makasalanan, kayo lang. Di wow. Palitan mo na si San Lorenzo Ruiz, si San Jose, ikaw na ilagay sa retablo. Kami na lahat ang makasalanan. Makasalanan tayong lahat at kailangan natin ang biyaya ng Diyos para mabago mula sa masamang pagkatao. At habang tayo ay buhay, iyan ay malinaw na pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin. Baguhin natin ang ating sarili. Huwag tayong umasa na ang Diyos ang magmamagic at biglang babaguhin tayo. Bihirang-bihira yung kwentong ganoon at espesyal na espesyal ang biyayang ganoon na binibigay sa tao. Kung meron akong kayang balikan ngayon, isa lang ang naalala ko. Si Saulo, si Saul, mamamatay tao, tagapag-usig, pumapatay. Pero dahil sa nakasisilaw na liwanag, bumagsak siya sa kanyang kataasan. At doon, sa pagkakataon na yon, nagkaroon siya ng tinatawag na 360-degree turn. Conversion, pagbabalik loob, pagbabago ng buhay. Ipinagkaloob yon kay Saulo na pagkatapos ng karanasan na yon, tinawag na Pablo. At itong Pablo na ito, nakalagay ngayon dito sa ating altar. Isa sa tinuturing na haligi ng ating simbahan. Pero tayo, huwag na tayong umasa na ipagkakalob sa atin ang ganoong biyaya. Mas panghawakan natin yung kaya nating gawin. Baguhin ang ating mga sarili. Yung mga nagrereklamo, sinasabi, yung asawa ko na yan, napakatigas ng ulo, ayaw magbago. Hindi talaga yan magbabago. Mauubos ang boses mo, hindi yan magbabago. Ang pwede lang magbago yung ako, yung ikaw, yung bawat isa. At iyon ang hingin nating biyaya sa Diyos. Salamat Lord sa buhay. Hanggang ngayon, nandito pa ako kahit papaano buhay pa rin. Salamat Lord. At maging malinaw nawa sa aking isip na ako'y buhay ngayon sapagkat patuloy mo akong binibigyan ng pagkakataon para baguhin ang aking sarili. Upang sa oras na ako'y humarap sa iyo, matagpuan akong karapat-dapat. Kaya ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyayang ito. Ang pagbabago ay hindi magsisimula sa mga taong nasa paligid natin. Ang pagbabago ay magsisimula
sa bawat isa sa atin. Amen. Magsit